Sa likod ng bawat ngiti ng isang OFW, may nakatagong pangungulila, sakripisyo at pag-asa. Ito ang kwento ng libu-libong Pilipinong nag-abroad para sa pamilya. Marami sa ating mga kababayan ang lumalabas ng bansa hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan. Sa murang edad pa lang, pangarap na ng ilan na makapag-abroad. Kasi alam nila na sa bansang ito, minsan hindi sapat ang isang trabaho para maitaguyod ang pamilya. Iniwan ang sariling anak, asawa at magulang. Isang yakap at halik lang bago sumakay ng eroplano. At pagkatapos noon taon ang bibilangin bago muling makakapiling. Pero bakit nga ba napipilitan ang mga Pilipino na maging OFW? Kasi dito kulang ang sahod. Sa abroad kahit mahirap at malayo, may tsansang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ng pamilya. Isipin mo, gumigising ka araw-araw sa ibang bansa. Wala kang kamag-anak, wala kang kaibigan. Minsan hindi mo kabisado ang wika. Pero kinakaya mo kasi alam mong bawat pawis at luha mo may katumbas na ginhawa para sa mahal mo sa buhay. Maraming OFW ang nakakaranas ng diskriminasyon, pang-aabuso, at minsan, kawalan ng hustisya. Pero kahit ganon, pinipili pa rin nilang magtiis dahil sa isip nila, hindi sila pwedeng sumuko. At sa tuwing may padala silang balikbayan box, hindi iyon basta kahon ng mga gamit o pagkain lang. Iyon ay kahon ng pagmamahal, sakripisyo at pag-asa. Pero boss, hindi lahat ng OFW ay nagtatagumpay. May mga napapauwi na walang ipon, may mga nawala ng trabaho, may mga nasaktan, at may mga hindi na nakabalik. Kaya sana, habang mayroong abroad na nagsasakripisyo para sa pamilya, matutong pahalagahan ng mga naiwan dito ang bawat sakripisyo nila. Ang pagiging OFW ay hindi madaling trabaho. Isa itong laban ng puso at isipan. Sa bawat padala ng pera may kasamang luha. Sa bawat tawa nila sa video call may kasamang pangungulila. Kaya kung ikaw ay anak ng OFW, asawa o magulang, alalahanin mo. Higit pa sa pera ang binibigay nila. Ibinibigay nila ang sarili nila para lang sa inyong kinabukasan. At para sa ating mga OFW, saludo kami sa inyo. Hindi lang kayo bayani ng inyong pamilya, kayo rin ang mga modernong bayani ng bayan. Kasi sa huli, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal at sakripisyong handa mong ibigay para sa mga mahal mo sa buhay.